Higit 30,000 tauhan naman ang Taiwan Authority naka-standby sa maaaring maging banta ng Super Typhoon Kraton. At Vice Presidential Debate sa Amerika, naging mainit ang usapan. Si Joy Salamatin para sa sentro ng balita. Pansamantalang ipinasara ang ilang paaralan at mga establishmento sa Taiwan dahil sa banta ng Typhoon Kraton. Maging ang ilang paliparan doon, suspendido muna ang operasyon. Sa ngayon, naka-standby na ang higit 38,000 mga tauhan ng Taiwan sakaling may mga ilangan ng tulong. Kaugnay nito, isang residente ang naiulat na nasawi dahil sa aksidente habang lumilikas. Nagharap na sa kauna-unahang vice presidential debate sina Democratic candidate Tim Walz at Republican candidate na si J.D. Vance sa New York, USA. Tinalakay sa debate ang mga usapin tungkol sa gun control, aborsyon at ang tumitinding tensyon sa Middle East. Kinwestiyon rin sa debate ang pagiging kaalyado ni Vance kay former US President Donald Trump bilang pangunahing kritiko nito noong Trump administration. Samantala, nagsimula na rin ang early voting sa ilang mga estado sa Amerika. Halos 100 residente mula Abuja, Nigeria ang nagsagawa ng Walk for Awareness para ito sa mga kabataan na may cancer. Dinaluhan ng mga batang survivor at nasa ilalim ng therapy ang naturang aktibidad. Ayon sa World Health Organization, 80% ng mga childhood cancers ay nagmumula sa mga low-income countries kagaya ng Nigeria, kung saan maraming kaso ang undiagnosed o mga late nang nadidetect. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang advokasya ng bansa para sa pagpapabuti ng kanilang healthcare system. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.